kung gusto nilang gumawa, kung ayaw nilang sundin yung Korte Suprema, pwede daw. That's a lot of stupidity going on in that kind of a statement. Opo. Pero attorney, ano ho bang value o epekto nitong desisyon ng Supreme Court sa ating bansa? Lalo na po sa mga mambabata, sinasabi na parang binago ba? Kasi nga dahil sa desisyong ito, dahil sa aksyon na ito ng Supreme Court, ay magkakaroon po sila ng mga pagbabago sa kanilang mga rules. So, meron ho bang overreach na nangyari dito sa naging desisyon po ng Supreme Court? Well, nakakatawa nga yung sinasabi ni Defensor, yung Congressman Defensor, at itong sinatawag ng mga ating mga kababayan na Tuta Soto or School Buko Senator, naki-question nila yung Korte Suprema na desisyon. They should have looked at the Constitution that the final arbiter of the interpretation of the law is the Supreme Court. Wala yan sa function ng Senado, wala yan function ng congressman. It is the Supreme Court that is the supreme that interprets the law, the Constitution. So, paano na kaya kung i-questionin nila yan? Mas hindi na ang Supreme Court, Senado na or Congress na ang interpreter of the law. Hindi na yung Korte Suprema. That's usurpation of the power of the Supreme Court, which is provided for in the Constitution. Di ba? So, sinasabi nga nung defensor, ay wala daw pakialam ang Korte Suprema dahil they will create their own rules. O kung gusto nilang gumawa, kung ayaw nilang sundin yung Korte Suprema, pwede daw. That's a lot of stupidity going on in that kind of a statement, di ba? Opo, humantong pa doon sa panukalang magkaroon ng tsa-tsa, attorney, dahil para upang ayusin nga itong impeachment process. Alam mo, galing yan kay Tuta Soto, yung statement na yan, I dare him. Dinidare ko nga at saka marami sa amin nagdidare sa kanya. Sige nga, subukan mo nga mag-amend ng Constitution kasi sa matagal ng panahon, ang Senado ay parating umaayaw sa mga proposal to amend the Constitution. Hindi lamang sa panahon dito ni Marcos, panahon ni Duterte, panahon ni Noynoy, ni GMA, even up to the time of Ramos, there were already attempts to amend the Constitution. Pero pagdating ng proposal ng House, umaayaw ang Senate kasi nagkakaroon ng question doon sa voting separately o voting as one. Gusto ng Senado, voting separately. Pero hindi pa klaro yung interpretation ng Constitution dyan. Hindi pa kasi na talakay ng Korte Suprema directly yung issue na yan. Kaya nga yung attempt sana ni Martin Romualdez na magkaroon ng pirma or proposed People's Initiative was precisely to address the issue of anong pangalan nito? Issue of whether it should be voting separately or voting as one. Yun ang issue diyan. So, yes po. So magkakaroon po tayo ng interpretation uli ng. So that's why I dare the Senate President, siya yung may idea ng sulong daw ang charter change. Sige nga, tingnan natin kasi pagka mawalan sila ng control, baka ma-abolish pa yung Senado kung magkaroon ng charter change. Maraming may gusto na i-abolish na yung Senado dahil the Senate, waste of money lang yan eh. Sila nga, nag-away-away parati eh. O ngayon,
apektado yung issue, yung sa Blue Ribbon Committee, hindi tinanggap yung report ni Ping Lacson. Maraming umaangal doon. Tapos gumawa yung minority ng sarili nilang report. So, that means to say that ibig sabihin, pampagulo lang yung Senado sa bansa natin. So, if they will propose a charter change, I dare them. Sige nga, tingnan natin kung di ba ma-abolish yung Senado pagka nagkaroon na ng pagkakataon ang taong bayan na palitan yung ating saligang batas.